Madalas na sa pagiging bata nagsisimula ang magandang alaala dahil inosente sila sa maraming bagay. Akala nila ay palaging masaya ang mundo. Makita lang ng bata na nakangiti ang isang tao sa kanya ay iniisip kaagad niya na mabait ang taong yon. Pero hindi palaging mabait ang mundo para sa isang inosenteng bata. Hindi lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay may mabuting intensyon dahil sa totoong mundo. Ang kainosentihan ng isang batang madalas na nagiging dahilan ng pang-aabuso. Dear Papa Dudut, karamihan sa mga kakilala ko ay may magagandang karanasan at kwento ng kanilang pagkabata. Pero siguro hindi lahat ay sineswerte na magkaroon ng puro masayang alaala sa pagiging bata. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Michael, 33 years old at isa po ninyong masugid na tagapakinig dito sa Laguna. Mahilig kasi talaga akong makinig ng mga drama sa radyo o YouTube kagaya ng mami ko. Minsan nga ay banding na namin ang makinig sa inyong YouTube channel at sabay din kaming nadadala ni mami sa mga sulat na inyong binabasa. Hindi ko nga naisip noon na darating ang araw na ito. Nakwento ko naman ang maririnig kong ini-ere sa inyong programa. Pero bago ang lahat, Papa Dudut, ay sasabihin ko na rin na may pagkasensitibo at masela ng kwentong ito ng buhay ko. Kaya may ilang bagay o impormasyon ako na binago o sinadya na rin na hindi banggitin para maprotektahan ang aking pribadong buhay. Isang masayang pamilya ang kinalakhan ko, Papa Dudut. Masasabi ko po na medyo may kaya kami sa buhay dahil nakatira kami sa magandang bahay kasama ang mga magulang ko. Hindi nagtatrabaho ang mami ko pero negosyante ang daddy ko at mag-isa lang siya na bumubuhay sa amin ni mami. Akala ko talaga noon, Papa Dudut, ay perpekto na ang pamilya namin. Solong anak lang kasi ako at palagi lang kaming masaya sa buhay. Bata pa lamang ako noon pero wala na akong mahihiling pa na kahit na ano sa buhay ko. Mahal na mahal kasi ako ng mga magulang ko at lahat na yata ng material na bagay na gusto ko ay binibigay nila sa akin. Pero hindi pala lahat ng nakikita ng ating mga mata ay totoo. Nalaman ko noon na hindi lahat ng masayang pangyayari sa buhay ko ay masaya talaga. Dahil matagal na palang medyo nagkakalabuan ng relasyon ng mami at daddy ko. Papa Dudut, 8 years old pa lamang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko. Tumatak na sa isipan ko noon kung gaano kasamang tao ang daddy ko. Kaya pala may mga oras na nakikita kong umiiyak si mami sa kwarto o kusina ng bahay namin. Dahil pala yon sa pambababae ni daddy at panloloko sa kanya. Minsan din ay narinig ko na nagsisigawan sila sa loob ng kwarto nila. Hindi ko lang masyadong maintindihan kung ano bang pinag-aawayan nila. Basta palagi na lamang naaalis si daddy sa bahay noon at may iwan na umiiyak si mami. Nang araw na yon, Papa Dudut, ay umalis na nga kami ni mami dala ang 3 malalaking bag. Marami pa sana akong damit na gustong dalhin noon. Marami pa akong laruan na gustong bitbitin pero sinabi ni mami na papalitan na lamang niya ang mga yon sa oras na makahanap siya ng trabaho. Kaya hindi ko na rin ipinilit pa ang gusto kong mangyari. Mula sa malaking bahay na tinitirhan namin kasama si daddy
ay lumipat kami ni Mami sa maliit na bahay na isa lang ang kwarto. Maliit din ang kusina noon, pati na rin ang sala. At nang makapasok kami sa bahay na yon, muli na namang umiyak ang mami ko, Papa Dudut. Halos gabi-gabi po siya na ganon sa tuwing magkasama kami. Kaya tuwing umaga ay pugtong-pugto ang mga mata ng mami ko. Mami, saan po tayo pupunta? Bakit niyo po inaayos ulit ang mga gamit natin? Nagtatakang tanong ko nang maabutan ko si Mami na nag-aayos ng mga damit sa malaking bag. Gamit mo lang ang inaayos ko, Michael. Dahil doon ka muna sa lola mo titira. Malapit na ang bakasyon kaya habang pumapasok ka sa school ay doon ka muna sa kanila para may nag-aasikaso sa iyo. Tugon pa ni Mami. Susunduin niyo rin naman po ako kaagad, hindi ba? Ayoko po kasi na mapalayo sa inyo ng matagal. Malungkot na wika ko. Oo naman, syempre, 1 linggo ka lang doon at tuwing Sabado at Linggo ay kasama mo ako dito. Kaya magpapakabait ka kina lola mo, ha? Huwag kang magpapasaway sa kanila. Ang bilin pa ni Mami. Opo, susundin ko po ang lahat ng bilin ninyo sa akin. Pero Mami, may tanong po ako. Broken family na po ba ang tawag sa atin? Malungkot pa na tanong ko. Napahinto si Mami sa ginagawa niya. Lumipat siya sa akin at hinaplos ang buhok ko at mukha ko. Napaluha na rin siya pero kaagad niyang pinunasan. Oo anak, pero ito ang tandaan mo. Gagawin ko talaga ang lahat para maging isang mabuting magulang sa iyo. Ipaparamdam ko sa iyo na sapat na ang pagmamahal ko para hindi mo na hanapin ang daddy mo. Tugon pa ni Mami. Madalas kong naririnig noon ng salitang broken family sa ibang kaklase ko, Papa Dudut. Ang ibig sabihin daw noon ay magkahiwalay na ang kani-kanilang mga magulang. Ang iba sa mga kaklase ko ay malungkot kapag napag-uusapan yon. Ang iba naman ay masaya at meron din na parang wala nang pakialam. At sa parte ko noon, Papa Dudut, ay labis po talaga akong nalungkot. Masayang pamilya nga kasi ang kinagisnan ko. At ang akala ko ay perpekto na kami. Palagi ko pa ngang iniinggit ng ibang kaklase ko sa tuwing nagbabakasyon kami ni na Daddy at Mami sa malayo. Palagi kong pinagyayabang na masaya kaming buong pamilya. Hindi ko na-imagine noon na darating ang araw na papasok ako sa eskwelahan. At tatanungin ako ng mga kaklase ko ng, "Uy Michael, naghiwalay na raw ang daddy at mami mo. Saan ka ngayon nakatira? Sa mami o sa daddy mo? Bakit sila naghiwalay?" At ang paulit-ulit na tanong nila sa akin, broken family na rin ba kayo kagaya ng ibang kaklase natin dito? Wala akong masagot noon, Papa Dudut, dahil hindi ko pa talaga masyadong naiintindihan ang nangyayari sa pamilya namin. At umaasa pa rin ako na magkakaayos pa rin ang mga magulang ko. Umaasa ako noon na magiging masaya ulit kami kagaya dati. Pero yung munting pangarap at pag-asa ko na yon ay hindi na nagkatotoo pa kahit na kailan. Papa Dudut, habang nag-aasikaso noon ng mga requirement para sa trabaho si Mami, ay niiwanan niya muna ako sa lola ko. Si lola ang nag-aasikaso sa akin bago ako pumasok sa school. At tuwing Sabado ay susunduin na ako ni Mami at siya naman ang kasama ko hanggang Lunes ng umaga. Mula rin na maghiwalay ang mga magulang ko ay hindi ko na nakita pa si Daddy, Papa Dudut. Wala na siyang tawag sa bahay o kahit pagdalaw man lang na ginawa sa amin. Hindi ako sigurado kung hindi niya lang ba alam kung saan kami nakatira. O baka naman hindi lang talaga niya gusto na makita kami. Dahil hindi na talaga siya nag-i-effort na hanapin kami.
Paminsan-minsan ay nakikita ko pa rin si Mami na umiiyak. Madalas ay tinatago niya yon sa akin. Narinig ko na lamang siya na umiiyak sa loob ng banyo o kaya ay sa may kusina ng bahay. Alam ko na ayaw niyang ipakita sa akin na mahina siya. Kaya pilit na lamang niyang sinosolo ang lahat ng sakit na nararamdaman niya ng dahil kay Daddy. Nang maging bakasyon na sa school namin ay sakto namang kailangan ni Lola na umuwi sa probinsya nila. May trabaho na noon si Mami pero ayaw niyang maiwan ako na mag-isa sa bahay. Kaya naghanap siya ng ibang kamag-anak namin kung saan ay pwede akong ihabilin habang nasa trabaho pa siya. Aida, iiwan ko na muna dito sa iyo si Michael pero susunduin ko rin siya mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Wika ni Mami kay Tita Aida. Walang problema. Kahit nga 1 linggo mo pa siyang iwanan dito sa akin ay ayos lang. Alam mo naman na wala akong ibang kasama dito sa bahay, nakangiti namang tugon ni Tita Aida. Kaya nga ikaw kagad ang naisipan ko na pakisuyuan eh. Sige ha, taalis ako kasi kailangan ko na rin pumasok sa trabaho. Michael, yung mga billing ko sa iyo ha, huwag mong kakalimutan. Huwag kang magpapasaway dito sa bahay ni Tita Aida, okay? Bilin naman sa akin ni Mami. Opo Mami, hindi po ako magpapasaway dito. Ingat po kayo. Bye po. Paalam ko sa kanya bago siya umalis. Kami naman ni Tita Aida ay pumasok na sa loob ng malaking bahay. Ilang taong ka na nga ulit Michael? Tanong ni Tita Aida. 8 years old po pero malapit na rin po akong mag 9 years old this year. Tugon ko. Ang laking bata mo pala talaga. Magna 9 years old ka pa lang pero ang tangkad mo na. Nako, sisiguraduhin ko na mag-i-enjoy ka sa bawat stay mo dito sa bahay ko. Tugon naman niya. Papadudot malaki ang bahay ni Tita Aida. Marami at magaganda rin ang gamit niya sa loob ng bahay. Malaki ang refrigerator, TV at malakas ang aircon kahit sa sala. Masikaso rin po siya sa akin kaya naman sa mga unang araw ng pamamalagi ko doon ay nag-i-enjoy talaga ako kagaya ng sinabi niya. Marami rin kasi siyang pagkain o mga junk food na inihahanda para sa akin. Pinapapanood niya rin ako ng mga pelikula at hinahayaan na maglaro ng mga games sa kanyang computer. Kaya nga nang sunduin ako ni Mami kinagabihan ay parang ayoko nang umuwi. Pero siyempre ayoko naman na malungkot si Maming mag-isa sa bahay kaya sumasama na rin ako sa kanya. Ganun po kami sa araw-araw, inihahatid ako ni Mami sa bahay ni Tita Aida at susunduin na lamang sa gabi. Wala naman po akong reklamo at pati na rin po si Tita Aida. Enjoy nga raw po siya na kasama ako dahil malungkot daw talaga ang mag-isa sa bahay nila. Si Tita Aida nga po pala ay third cousin ni Mami. Ang mga magulang niya at kapatid ay nasa ibang bansa na raw naninirahan. Dahil mas gusto niya dito sa Pilipinas ay mag-isa na lamang siyang nakatira sa bahay nila. Matandang dalaga na rin po siya at walang anak. Kaya siguro isabik din siya sa kasama at kausap. Nabanggit niya din po pala noon na mahilig daw talaga siya sa mga bata. Ang akala ko ay gusto niya lang na magkaanak dati kaya niya nasabi na mahilig siya sa mga bata pero iba po pala ang ibig niyang sabihin tungkol sa bagay na yon. Papadudot. Gusto mo bang kumain muna Michael? Tanong ni Tita Aida nang muli akong maiwan sa bahay niya. Hindi po, busog pa po ako. Nag-almusal na po kasi kami ni Mami kanina bago umalis ng bahay. Tugon ko naman. Ah, ganun ba? Teka, alam mo may naisip ako na pwede natin gawin ngayon. Wika niya bago binuksan ang malaking TV sa sala. Horror movie po ba ulit yan? Yung huling pinanood niyo po na pelikula sa akin halos hindi po ako makakatulog sa kwarto kasi parang nasa tabi ko yung multo. Pagtawa ko na kinatawa rin ni Tita Aida. Matatakotin ka palang bata. Huwag kang mag-alala. Hindi nakakatakot tong ipapanood ko sa iyo. Pero sigurado akong matutuwa ka dito.
Wika pa niya. Bakit po walang sound ang TV ninyo? Pagtataka ko. Ano kasi, wala talagang tunog ang pelikula na yan. Tugon niya. Ganun po ba? Pero bakit po tinatanggal ng lalaki yung damit ng babae? Naiinitan po ba yung babae? Muling tanong ko habang nakatingin sa TV. Ang totoo, naglalaro lang sila. Ikaw ba, gusto mo rin ba ng bagong laro, Michael? Tanong ni Tita Aida. Opo, gusto ko po. Kaagad na sagot ko. Tamang-tama kasi may tuturo ako na bagong laro sa iyo. Sa laro na to, magpapanggap tayong dalawa ng mga artista. Gagawin natin yung ginagawa ng mga artista dyan sa pelikula. Para kunwari mga artista rin tayo. Gets mo ba? Tanong niya ulit. Opo, nakuha ko na po. Pabibo namang sagot ko. Very good, matalino ka pala talagang bata. So simulan na natin ang laro na to, ha? Wala nang damit yung lalaki sa pelikula. Kaya tatanggalin ko na rin ang mga damit mo, Michael. At gagawin mo ang lahat ng gagawin ng lalaki sa pelikula na pinapanood natin, nakangiting wika ni Tita Aida. Papadudot isa akong batang inosente na wala pang masyadong alam tungkol sa bagay na pinapagawa sa akin ni Tita Aida ng mga oras na yon. Nang sabihin niya na kailangan niya nang makita ang katawan ko ay nahiya pa talaga ako noon kaya umayaw ako. Pero nakumbinsi niya rin ako na pumayag nang sabihin niya na walang masama na makita niya ang katawan ko kasi lalaki naman ako at tita ko siya. Wala raw pong masama sa ginagawa namin ang mga oras na yon at yun na nga ang pinaniwalaan ko. Kagaya ng sinabi niya ay ginawa namin ang lahat ng ginagawa ng mga artista sa video na nasa TV. Umarte kami na parang mga artista at yon ang pinakaunang beses na nagkaroon ako ng experience. Kakaiba sa pakiramdam na hindi ko may paliwanag. Bata pa lamang ako noon pero may kung anong kiliti na akong naramdaman. Ang sabi ni Tita Aida ay normal lang daw yon. Normal lang ang mag-init at makiliti sa ganong klase ng laro. At dahil mas matanda nga po siya sa akin ng tita ko, pinaniwalaan ko ang lahat ng mga sinabi niya na ang ginagawa namin ay normal at isang klase ng laro lamang. Papadudot bago dumating si Mami sa bahay para sunduin ako ay pinagbitaw ako ni Tita Aida ng isang pangako na wala akong sino man na pagsasabihan ng ginawa naming dalawa, lalong lalo na raw kay Mami. Tinanong ko siya kung bakit hindi yon pwedeng ikwento kay Mami. Ang sabi niya ay parte raw ng laro namin ang pagtatago ng sikreto. Doon daw masusubok kung pwede niya ba akong pagkatiwalaan ng iba pa niyang sikreto. At kapag sinabi sa ibang tao ang ginawa namin ay talo na raw ako sa laro naming dalawa. Siyempre pumayag naman ako na ilihim ang lahat. Ayoko yatang matalo sa isang game kaya nangako ako kay Tita Aida na wala akong sino man na pagsasabihan ng ginawa namin. Naulit pa ng ilang beses noon ng laro namin ni Tita Aida, Papadudot. Marami pa siyang video na pinanood sa akin at lahat ng iyon ay ginawa o ginaya namin. May mga oras din na may pinapagawa siya sa akin na wala sa video. At dahil payat ang pangangatawan ko at may kalakihan siyang babae, medyo nahihirapan ako sa kung anuman ang pinagagawa niya. Ayoko nang banggitin pa kung anuman ang mga bagay na yon dahil sa totoo lang ay masyado nang maselan para ikwento ko ang buong detalye. Basta halos araw-araw na kaming naglalaro ni Tita Aida, Papadudot. Lando, ito si Michael, yung sinasabi ko sa iyo na pamangking ko. Michael, ito naman si Tito Lando mo. Pakilala ni Tita Aida sa bagong dating na bisita sa bahay niya. Isa siyang lalaki na malambot kong kumilos at magsalita. Ay, ito na ba yung batang kinikwento mo? Ang gwapo-gwapo nga at ang kinis ng balat, wika ni Tito Lando. O siya yun, anak siya ng pinsan ko. Tugon ni Tita Linda. Hi po Tito Lando, bati ko naman na malakas niyang kinatawa. Tito talaga? Pero hello din sa iyo Michael,
Ang gwapo-gwapo mong bata. Napakagalang naman pala nitong pamangkin mo, Aida. Baling niya sa tita ko. Naku, hindi lang magalang yan. Napaka masunurin din. Pagtawa pa ng tita ko. Ay bet ko yan. Excited na tuloy ako sa gagawin nating tatlo mamaya. Paghagik-hik ni Tito Lando. Tita Aida, ano po yung sinasabi ni Tito Lando na gagawin natin mamaya? Nagtatakang tanong ko. Maglalaro lang ulit tayo. Yung palagi nating nilalaro na nagpapanggap tayo mga artista. Pero medyo ibang laro naman ang gagawin natin. Dahil hindi ka na artista mamaya, magiging model ka naman. Tugon ni tita na nagpa-excite sa akin. Nakikita mo ba tong malaking camera ko? Kukunan kita ng maraming litrato at sisiguraduhin ko nagwapo ka talaga dito. Naku, papisil nga ako ng braso mo. Kaya bata-bata mo pa ang lusog na nitong mga braso mo. Sigurado ako na hindi lang tong braso mo ang malusog sa'yo. Nakangisi pa niyang sabi. Papadudot sa totoo lang ay medyo nakakatakot talaga ang itsura ni Tito Lando nang makilala ko siya. Matangkad siya, medyo malaki ang pangangatawan. Malaki ang ilong at mga mata. Makapal din ang mga labi niya at nang umiti siya ay nakita ko ang medyo bulok niyang mga ngipin. May hawak siyang camera noon at parang excited sa laro na sinasabi ni Tita Aida. Dahil bata pa lamang ako noon at inosente ay na-excite din po ako. At buong maghapon nga kami na nagkulong sa kwarto. Ang unang pinagawa nila sa akin ay pinaghubad nila ako at kinuna ng mga litrato sa iba't ibang posisyon at sulok ng kwarto. May ginawa rin sila sa katawan ko na hindi ko na maintindihan. At may pinagawa din sa akin si Tito Lando na mas malala pa sa pinagawa sa akin ni Tita Aida. 3 beses atang naulit ang pangmumulestya sa akin ni Tito Lando at madalas ay solo siya sa pang-aabuso sa akin, Papa Dudut. Palagi rin kasi siya sa bahay ni Tita Aida pero hindi siya nagpapakita sa mami ko dahil sa tuwing darating kami ni mami sa bahay ay si Tita Aida lang ang sumasalubong at kumakausap sa amin. Kapag wala na si mami ay saka lamang lalabas ng kwarto si Tito Lando para simulan ang pakikipaglaro sa akin. Pero madalas na kaming dalawa lang ni Tita Aida ang naglalaro noon. Michael, huhubaran ko na rin tong damit mo ha, Michael. Isusunod ko na kaagad tong pantalon mo. Galingan mo sa laro natin. Maghuhubad na rin ako dito. Nakangising sabi ni Tita Aida habang binaba ang pantalong ko noon. Aida, nakalimutan ko palang ibilin sa'yo. Diyos ko, anong ginagawa mo sa anak ko? At bakit may bastos na palabas sa TV mo? Bulalas ni Mami nang biglang pumasok sa sala ng bahay. Mami, naglalaro lang po kami ni Tita Aida. Bakit po kayo bumalik? Nagtatakang tanong ko. Naglalaro? Halos hubot-hubad ka na, Michael. Bulalas pa ni Mami. Sabi po kasi ni Tita Aida ay kailangan daw po na wala akong suot na kahit na ano dito sa laro namin. Inosenteng tugon ko naman. Anong klaseng laro naman yan? At ikaw, Aida, bakit ka naka-brad panty na lang dyan? Nanlalaki ang mga matang baling ni Mami kay Tita Aida. Irene, nagbibiruan lang naman kami ng anak mo. Nauutal na sabi pa ni Tita Aida. Nagbibiruan o minumolestya mo na ang anak ko? Aida, napakababoy mo. Layuan mo nga ang anak ko. Dapat ay hindi ko pinagkatiwala sa iyo ang anak ko, Aida. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya. Ipapakulong kitang baboy ka. Pagsigaw pa ni Mami. Papadudot gulong-gulo po ang isipan ko ng araw na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit si Mami kay Tita Aida. Habang nagbibihis ako ay minumura niya si Tita Aida at pinagbabantaan na ipapakulong ito. Umuwi kami noon sa bahay at doon na umiyak na tinanong sa akin ni Mami kung ano pa raw ba ang ginawa o pinapagawa sa akin ni Tita Aida. Ayoko pa sanang sabihin sa kanyang lahat dahil ang nasa isipan ko noon ay naglalaro pa rin kami ni Tita Aida at ayoko na matalo ako sa laro namin. Ayoko na baliin ang pangako ko sa kanya. Pero ilang ulit na sinabi ni Mami na mali talaga ang mga ginawa namin lalo na
ang ipakita kay Tita Aida ang buong katawan ko na walang kahit na anong saplot. Hindi na raw paglalaro ang ginagawa namin noon at isang kasalanan daw yon at pagkakamali. Kaya kailangan ko raw sabihin sa kanya ang totoo at lahat ng tungkol sa ginawa namin, Papa Dudut. Nang ikwento ko na kay Mami kung paano at kailan nagsimula ang laro namin ay mas lalo siyang naiyak. Pero halos sumagulhol na siya nang banggitin ko sa kanya na may isa pang kasama si Tita Aida na nakikipaglaro sa akin. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Tito Lando, ang pagkuha nito sa akin ng mga litrato hanggang sa mga ginawa nito sa katawan ko habang nakakulong kami sa loob ng kwarto. Doon ako niyakap ng mahigpit ni Mami at paulit-ulit siyang nagsorry sa akin. Hindi niya raw dapat na pinabayaan na mamolestya ako. Hindi niya raw ako dapat pinagkatiwala sa ibang tao. Guluman ang isipan ko noon, Papa Dudut, unti-unti ko nang naintindihan na hindi talaga tama ang lahat ng mga pinagawa sa akin ni Tita Aida at Tito Lando. Papa Dudut, hindi na po naging malinaw sa akin ang mga detalye ng ginawang pagdedemanda ni Mami kina Tita Aida at Tito Lando. Basta ang alam ko po ay nagsampa siya ng kaso sa kanila. Ilang ulit din na may kumausap sa akin tungkol sa mga nangyari. Iba't ibang tao at paulit-ulit lamang ang mga tanong na ibinibigay nila sa akin. Sawang-sawa na nga po akong magkwento noon dahil pati ang sagot na ibinibigay ko sa kanilang lahat ay paulit-ulit lang din. Ang natatandaan ko ay matagal din akong hindi nakapasok sa school noon hanggang sa lumipat na nga kami ng bahay ni Mami at transfer niya ako sa ibang eskwelahan. Hindi na niya ako inihabilin sa ibang tao at sa bahay niya na rin pinatira ang lola ko na palagi kong kasama. Pagkalipas ng halos 1 taon ay unti-unti ko nang nakalimutan ang lahat. At nang makita ni Mami na parang wala na sa alaala ko ang mga ginawa sa akin ni Tita Aida at Tito Lando, ay umalis siya ng bansa at nagtrabaho sa Italy. Doon po muling gumanda ang buhay namin dahil nakalipat na kami ni Lola sa mas malaki at mas magandang bahay. Itinaguyod ni Mami ng mag-isa ang buhay at pag-aaral ko. Pero Papa Dudut, hindi po palagi talagang ganon kadaling kalimutan ang lahat. Lalo na nang mag-high school na ako at naalala ko ang mga pinagawa sa akin nina Tita Aida at Tito Lando. Doon ko tuluyang na-realize na mali nga talaga ang lahat ng yon. Nagamit at namolestya ako ng mga taong pinagkatiwalaan ni Mami. Nang dahil doon, Papa Dudut, ay nahirapan ako na magtiwala sa ibang tao. Lalo na sa mga babae. Pakiramdam ko noon lahat ng mga babae sa paligid ko ay gagamitin at lolokohin lamang ako. Kaya naman lahat din ng nakarelasyon ko mula college hanggang sa nagtatrabaho na ako ay niloko at sinaktan ko lang din. Pero nagbago yon nang makilala ko si Shai. Papadudot si Shai na nga po yata ang pinakamagandang babae na nakilala ko sa tanang buhay ko bukod kay Mami. Noong sinabi ko na medyo natulala ako sa kanya habang inihahagis at pinaglalaroan niya ang mga bote ng alak. Hindi yun isang pambobola lamang. Dahil totoo na ilang minuto akong natulala sa magandang mukha niya ng mga oras na yon. Maliit na babae lang siya, Papa Dudut. Maputi at makinis ang kutis. Singkitin ang mga mata at matangos pa ang ilong. Mukha talaga siyang legit na Koreana sa itsura niya. Pero hindi lang yon na naging dahilan para lalo akong magkagusto sa kanya. Dahil magkatrabaho kami at matagal na ako sa resto bar na yon, ay kaming dalawa ang pinagpartner ng mga boss namin. Bagay nga daw kasi kaming dalawa dahil pareho kaming maputi at singkitin ang mga mata. Nagkataon naman na single din ako ng mga panahon na yon at talagang type ko si Shai.
Nang maging magpartner nga kami ay mas lalo ko siyang nakilala at nagustuhan. Hindi kasi siya ang tipo ng babae na madalas kong nakikilala at nakakarelasyon noon. Astig pong babae si Shai, Papa Dudut. Malakas siyang uminom ng alak pero hindi siya mabilis na malasing. Magaling din siyang mag-mix ng mga alak at marunong siyang mag-ayos ng mga sirang gamit sa bar. Kagaya ng electric fan o microwave oven. At pati na rin ang sirang makina ng kotse o motor ay nagagawa niyang paganahin. Ilan lang yon sa lalong nagpahanga sa akin kay Shai. Pero ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging malambing at maalalahanin niya sa mga nakakasama namin sa trabaho. Mabilis niya tuloy nakaklose ang halos lahat ng staff sa resto bar na pinagtatrabahuhan namin. Pero syempre binakurang ko na kaagad siya, Papa Dudut. Alam ko naman kasi na gusto niya rin talaga ako at nagpapakipot lamang siya nang ligawan ko siya. Nalaman ko rin kasi mula sa ibang katrabaho namin na pinagtatanong niya pala talaga ang pangalan ko. Nung unang gabi pa lamang niya sa resto bar at nakita niya ako na nagbi-mix ng mga inumin sa back bar. Ramdam ko rin na malaki ang pagkagusto niya sa akin. Gaya ng nararamdaman ko para sa kanya. Kaya lang Papa Dudut, iba na kasi ang tama ko kay Shai na mga oras na yon. Malalim na at pangseryosohan. Doon ako nagsimulang matakot na baka dumating ang oras na masaktan ko siya kagaya ng ginawa ko sa ibang babae. Kaya sinimulan ko na siyang iwasan at ipakita sa kanya na hindi ko talaga siya gusto. Kaya lang ay nahulog na ang loob niya sa akin kaya siya naman ang naghabol sa akin. Pilit ko pa rin siyang iniwasan hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili niyang magtanong sa akin kung ano raw ba ang trip ko at pinapaasa ko lamang siya. Sinabi ko naman sa kanya na wala akong intensyon na gawin yon bago ko siya pilit na muling iniwasan. Sandali lang. Hindi pa ako tapos sa mga sinasabi ko. Okay lang naman Michael kung ayaw mo na talaga sa akin pero sana walang iwanan sa ere. Pinaasa mo lang naman ako Michael. Pinasakay mo ako at pinaniwala mo na gusto mo ko. Wika pa ni Shai. Hindi kita pinaasa Shai. Seryosong sabi ko. Talaga? Hindi? Ano tong ginagawa mo sa akin ngayon? O baka naman gawain mo na talaga to. Yung pupormahan mo ang bagong babae dito sa resto bar tapos bigla na lang iiwanan sa ere. Naiiyak na sabi ko. Pwede ba Shai? Huwag mo naman akong pag-isipan ng ganyan. Wika ko. Anong gusto mong isipin ko? Na naglalaro lang tayo? Ano namang tawag sa laro na ito? Tago-taguan ng feelings? Kaya lang bigla kagad nawala yung sayo. Michael, sabihin mo na lang kasi sa akin kung ano ba talaga ang trip mo. Kaya ko naman mag-adjust eh. Kaya kong lumayo kung talagang hindi mo na ako gusto. Pero wag naman sanang ganito. Wala namang iwanan sa ere pagkatapos mo kong pakiligin ng ilang buwan. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo na ngayon para hindi na ako umaasa pa. Pag-iyak ni Shai. Gusto kita Shai. Kaya ginagawa ko ang lahat ng ito kaya kita iniiwasan kasi natatakot ako. Natatakot ako na masaktan kita. Pigil ang mga luhang wika ko. Hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong niya. May nangyari sa akin nung bata pa ako na naging dahilan para magalit ako sa mga babae. Pinipilit kong magpakatino pero ang palaging ending na nangyayari, nasasaktan ko ang mga babaeng nakakarelasyon ko. Pakiramdam ko ay may problema na talaga sa akin dahil sobrang takot na ako magtiwala sa ibang tao. Lalo na sa mga babae. Kaya palagi ko na lang silang nasasaktan at yun ang ayokong mangyari sa'yo. Ayokong masaktan kita kasi mahal na kita, Shai. Pagtatapat ko. Mahal din kita, Michael, at handa akong maghintay
hanggang sa mawala na ang nararamdaman mong takot. Wika pa ni Shai. Pero paano kung hindi na ito mawala pa? Paano kung masaktan lang kita sa huli? Nag-aalalang tanong ko. Paano natin malalaman ang sagot kung hindi natin susubukan? Siguro nga'y pwedeng mahirapan ako pero handa akong sumugal. Handa akong sumugal matalo o manalo man ako sa laro na ito. Dahil ang importante naman sa lahat ay sinubukan pa rin natin kahit mahirap. Tugon niya. Papa Dudut, hindi naman talaga natin malalaman ang sagot sa mga tanong kung hindi natin ito susubukan na hanapin. At yun nga ang ginawa namin ni Shai. Dahil hindi naman totoo ang sinabi ko sa kanya noon na dinedate ko ang bagong waitress sa bar namin ay muli kaming nagkaayos. At bukod sa takot na nararamdaman ko ay wala nang ibang naging balakid sa relasyon naming dalawa. Nagsimula na ring mawala kahit papaano ang takot ko na magtiwala sa ibang tao. Naging gago po talaga ako noon at maraming nasaktan na babae. Pero nang dahil kay Shai, nagawa ko ring magbago sa wakas. Opo Papa Dudut, naging kami na nga po kaagad ni Shai. Bakit pa ba namin patatagalin ang lahat kung nagkaaminan na rin naman kami ng nararamdaman para sa isa't isa? At sa unang buwan pa lamang ng relasyon naming dalawa ay sinabi ko na sa kanya ang lahat ng natatandaan ko tungkol sa nakaraan ko. Kinuwento ko sa kanya ang ginawang pang-aabuso ni na Tita Aida at Tito Lando sa kainosentehan ko noong bata pa ako. Naiyak si Shai nang marinig na niya ang buong kwento ko. Kahit ako ay naiyak na rin dahil hindi talaga biro na balikan para sa akin ang mga nangyari noong bata pa lamang ako. Nang umuwi dito si Mami sa Pilipinas ay ipinakilala ko na sa kanya ang girlfriend ko, Papa Dudut. Si Shai po ang kauna-unahang babae na pinakilala ko ng formal sa mami ko bilang kasintahan ko. Kaya alam ni Mami na seryoso ako sa relasyon naming dalawa. Nang wala na si Shai noon sa bahay ay nag-usap kami ni Mami. Tinanong niya sa akin kung alam na raw ba ni Shai ang tungkol sa nakaraan ko. Sinabi ko sa kanya na oo at si Shai ang dahilan kung bakit unti-unti ko nang napapatawad ang mga taong umabuso sa pagiging inosente ko. Doon sinabi sa akin ni Mami ang nangyari kina Tito Lando at Tita Aida. Si Tito Lando ay matagal na raw patay dahil sinaksak raw ito ng isang binatilyong sinubukan itong molestyahin ilang taon nang nakakaraan. Hindi raw kasi ito nakulong at sinubukan na magtago. Si Tita Aida naman ay matagal nang nakalaya pero hanggang ngayon ay nakikipaglaban sa sakit niyang cervical cancer. Siguro nga'y mahirap talaga na makuha ang katarungan sa anumang panig ng mundo, Papa Dudut. Pero naniniwala ako sa karma. Mapabuti o masama man ang ginawa ng isang tao, doble o triple ang balik nito sa kanila. At anuman ang sinapit ni na Tito Lando at Tita Aida sa mga buhay nila, karma na rin nila yon sa kung anuman ang kasalanan na nagawa nila. Papa Dudut, totoo talaga ang sinasabi ng iba na mabilis magpatawad pero mahirap makalimot sa kasalanan na ginawa sa atin ng ibang tao. Pero dahil kina Mami at Shai na nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal mula sa umpisa, nagawa ko nang makalimutan kahit papaano ang mapait kong nakaraan. Oo, may kirot pa rin dito sa dibdib ko dahil napagsamantalahan ang kainosentehan ko noon. Hindi na rin siguro mawawala yon. Ang mahalaga naman ngayon ay natuto na ako na magmahal ulit at magtiwala sa ibang tao. Ilang taon na rin ang relasyon namin ni Shai ngayon, Papa Dudut. Hindi perfect ang lahat dahil may mga oras na nag-aaway din po kami. Pero pinapatatag ng pag-aaway namin ang relasyon naming dalawa. At nang dahil sa kanya, ilang taon na ring patuloy na magaan ang pakiramdam ko dito sa dibdib ko. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. At sa totoo lang ay malaki ang muling nabawas sa bigat na nararamdaman ko dito sa dibdib ko nang matapos ko na itong sulat ko.
Ganito pala ang pakiramdam kapag nailabas ko sa ibang tao ang isang mapait na kwento ng buhay ko. Sana'y marami pa kayong mahikayat na mga listeners na mag-share din ng kani-kanilang kwento. Hindi lang para makapagbigay ng inspirasyon, kung hindi para makatulong sa kanila emotionally and mentally. Minsan kasi okay din yung nakakapagkwento ka sa ibang tao kahit sa ganitong paraan lang. Isang malaking tulong yon na mapagaan ang loob natin at makahinga na tayo ng maluwag. Dahil handa na tayong kalimutan ng isang parte ng ating nakaraan. Hanggang dito na lamang, yours truly, Michael. Madalas na naaabuso ang mahihina dahil hindi nila kayang ipaglaban ang kanilang sarili. At napagsasamantalahan naman ng mga inosente na wala pang masyadong alam sa totoong galawan ng mundo. Lahat po tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay at ito ang nagpapatatag sa atin bilang isang tao. Pero sa nangyari sa iyo, Michael, ang mga pagsubok na pinagdaanan mo ang halos humubog sa buong pagkatao mo. Kaya naging mahirap talaga para sa iyo ang magtiwala sa iba. Dahil pakiramdam mo ay palagi ka lang nilang gagamitin at sasaktan lang sa huli. Hindi rin kita masisisi kung nahirapan ka man noon na magtiwala at magmahal dahil lahat yon ay bunga ng iyong nakaraan. Pero syempre hindi tayo hahayaan ng puong may kapal na habang buhay na magdusa at dalhin ang bigat sa ating mga dibdib. Kaya siguro'y dumating sa buhay mo si Shai ay para maging daan at dahilan na matutunan mo na muling magmahal. Lahat naman ng mga nagiging kasalanan natin ay may nakalaan na kaparusahan. Hindi man sa mundo na ito. Alam natin na may naghihintay na kapalit sa kasamaan na ginawa ng bawat tao. Mabuti na lang talaga at nagawa mo pa rin magpatawad. Dahil daan yon para mabilis na maghilom ang malalim na sugat na dulot ng isang masamang alaala. Salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento kung paano ka natutong tumayo sa gitna ng madilim na kahapon. Sigurado ako, Michael, na nakapag-iwan ang kwento mo ng inspirasyon para sa karamihan, lalo na sa mga kaistorya natin na dumadaan din sa ganong kabigat na sitwasyon. Dalangin ko rin na mas lalo ka pang maging matatag sa paglipas ng panahon. Aaminin ko na simula sa pagkabata ay naroon ng takot sa aking puso kapag pinag-uusapan ang mga salitang pag-ibig, kasal at pag-aasawa. Siguro'y dahil sa lumaki ako sa isang broken family. Dear Papa Dudut, iniwan kami ng aking ama para sumama sa kanyang kabit. Habang si mama naman ay nabuhay ng puro pighati for the rest of her life. Kaya kapag may lalaki akong nagugustuhan ay iniisip ko kaagad kung sakali bang maging mag-asawa kami. Hanggang kailan magiging kami. Isang magandang gabi sa iyo at sa mga avid listeners ng inyong programa. Ako si Marge, isang working woman. Nasa early 50s na ngayon at isa sa mga listeners mo since 2016. Although minsan lang ako nakakapakinig dahil sa 8 to 5 job ko, ay isa pa rin ang iyong programa sa mga paborito kong pakinggan. Nakakaantig kasi ang mga kwentong tinatampok ninyo at nakaka-relate talaga ako. Anyway, tulad ng halos lahat ng mga listeners mo ay ginusto ko ring mag-share ng aking istorya ng buhay na alam kong worth listening naman. Papa Dudut, long time boyfriend ko noon si Don D. Nasa college pa lamang kami ay magkarelasyon na kaming dalawa. Kaya nung magpakasal kami ay sobra talaga ang katuwaan ko. At that time ay buo ang kumpiyansa ko na kami talaga ang tinadhana para sa isa't isa.
Nung una ay naging smooth naman ang daloy ng relasyon namin. Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unting dumating ang mga pagsubok sa aming relasyon bilang mag-asawa. Siya nga pala Han, kumusta naman yung pag-a-apply mo sa bangko? Seryosong tanong ko sa kanya habang naghahapunan kaming mag-asawa sa bahay. Si Dondi ang nagluto at nag-prepare ng halos lahat. Siya rin ang gumagawa sa lahat ng mga gawaing bahay dahil noong time na yon ay isa siyang house husband. Nagkataon lang na noong araw na yon ay pinatawag siya for job interview. Marge, hindi successful eh. Hindi ako pumasa sa interview. Malungkot niyang balita sa akin. Nakaramdam naman ako ng disappointment sa aking asawa. Ganon ba? Di balihan. Meron pa namang susunod na pagkakataon. Sabi ko na lamang sa kanya at sinubukan ko pa ring itago sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Huwag kang mag-alalahan. Ginagawa ko naman ang lahat para magkaroon ng trabaho. Alam ko na mahanap ko rin yung trabahong para sa akin. Marge, konting tiis na lang. Kapag nakahanap naman ako ng trabaho makakatulong din ako sa iyo. Paniniguro naman niya sa akin. Oo Dondi, naiintindihan kita. Basta palagi mong tatandaan na suportado kita sa lahat ng desisyon mo. Sabi ko naman sa aking asawa. Noong time na yon ay mahaba pa ang pasensya ko kahit na matagal na rin siyang tambay sa bahay. Naranasan ko din kasi noon na matagal ding naging tambay pagkatapos kong graduate. Siya nga pala nag-text sa akin si Albert. May outing pala sa Corregidor. Pinapaalam ka nga niya Sasama ka ba? Usisa pa niya sa akin. Oo naman, kailangan naroon ako. Sagot ko. Pwede ba akong sumama dyan? Dondi, company expense yun at saka exclusive lang yun for employees. Sagot ko naman sa kanyang tanong. Napangiti lamang sa akin ang aking asawa. Ikaw naman Marge. Alam ko naman yun pero kung may time ka minsan outing naman tayo. Dalaw ulit tayo ng Bacolod. Namimiss ko na kasi yung chicken inasal with sinamak ni Tata Delo. Nasasabik niyang sabi sa akin. Anyway, nagkausap kami ni Danica kanina habang pauwi ako. Sinabi ko sa kanya na naghahanap ka pa rin ng trabaho. May nirecommend naman siya sa akin na may opening daw sa call center nila. Bakit hindi ka mag-apply doon? Inform ko sa aking asawa. Marge, alam mo naman na ayaw ko magtrabaho doon. Seryoso niyang sabi sa akin. Bakit, nakakapagsalita ka naman ng English Oo, nakakapagsalita ako pero hindi ako fluent. Sagot niya sa katanungan ko. Nakaramdam naman ako ng disappointment sa aking asawa. Ayan ka na naman Si Miko nga hindi rin fluent sa English pero nakapagtrabaho sa call center. Dondi, alam ko na hindi naman fluency sa English ang issue mo, kundi yung kawalan mo ng self-confidence. I know kaya na hindi ka pa rin nakakapasok masyado kang kinakabahan sa mga job interviews mo. Ang sabi ko sa kanya. Samantala huminga naman siya ng malalim bago nagpatuloy. Okay, I admit. Pasensya na. Pero bakit ka nga kinakabahan? Wala ka namang dapat na ikahiya. Nakatapos ka naman, may working experience ka na rin naman. At saka paano ka nakapasok doon sa unang trabaho mo kung ganyan ka? Usisa ko kay Dondi. Nakapasok ako doon by chance. Siguro kasi may kamag-anak ako doon. Pero kung wala baka hindi rin ako nakapasok. Nahihiya at nag-aalinlangang sagot niya sa akin. Okay, ang punto rito sana tanggalin mo yung kaba mo sa dibdib mo. Sa tuwing may job interview ka. Isipin mo na lamang na dumaraan din sa sitwasyon mo yung mga nag-i-interview sa'yo.
At saka bakit ka kakabahan samantalang hindi mo naman sila kilala? Hindi ka naman siguro nila tatanungin ang tungkol sa personal mong buhay. Alam mo Dondi, magtiwala ka lang sa sarili mo. Ganito na lang, para hindi ka kabahan isipin mo na lang na mas magaling ka kesa sa nag-i-interview sa'yo. Payo ko na lamang kay Dondi. Bilang asawa, sinusubukan ko talagang habaan ang aking pasensya. Kasi may pagkakataon talaga na nauubos din ang pasensya ko. At napapa-face palm na lamang ako sa pagiging incompetent ng asawa ko. Samantala, nagpatuloy naman ako sa pangangaral sa kanya. Isipin mo Dondi 3 years ka nang walang trabaho. Kailangan mo nang kumilos, hindi yung palagi ka na lang nasa bahay. Alam ko Marge, hanggat maaari ayaw kong maging pabigat sa'yo. Sige, maghahanap ako ng ibang trabaho pero hindi sa call center. Pasensya na pero hindi talaga akma sa akin yun. Hindi ako madaldal at palakausap. Malungkot niyang sabi sa akin. Kung hindi ka makahanap ng trabaho siguro magnegosyo ka na lang. Ano sa palagay mo? Suhestyon ko na lamang sa kanya. Pwede kaso ano naman ang ininegosyo ko at saka wala pa akong puhunan. Sagot niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy. Di bibigyan kita ng puhunan. Aaminin kong nawawala na ako ng pasensya sa kanya ng mga sandaling yon. Hindi. Gusto ko ako mismo ang naghirap dun sa ipupuhunan ko sa negosyo. Seryosong wika niya sa akin. Nahulaan ko naman ang ibig niyang sabihin. Matatapakan ang kanyang pride kapag binigyan ko siya ng pera. Kaso Dondi, saan ka kukuha ng pera wala kang ang trabaho. Medyo naiirita na ang boses ko ng mga oras na yon. Di maghahanap muna ako ng trabaho. Naputo ng kanyang sasabihin ng tuluyan ng mag-init ang ulo ko. Kaso ang tanong kailan? Dondi, kailangan na tayong magsimula ngayon kasi mahirap na ang buhay ngayon. Kung palagi lang tayong plano ng plano pero hindi tayo gumagawa walang mangyayari sa atin. Huwag rin nating masyadong asahan ang kinikita ko. Naiinis na sabi ko sa kanya. Alam ko, pero hindi ko na siya pinagsalita pa sapagkat lalong nag-iinit ang ulo ko. Ayan, palagi na lang sinasabi mo na alam ko. Alam ko pero hanggang ngayon hindi mo pa rin ginagawa yung mga sinasabi ko sa'yo. Ang hirap kasi sa'yo Dondi, masyadong mataas ang pride mo. Ano ngayon kung sa akin ang galing yung puhunan? Seryosong tumingin sa akin ang asawa ko at saka nagsalita. Ayaw ko naman kasing saluhin mo ang lahat, ang sabi niya. Ngunit kinontra ko yon. Ang sabihin mo bukod sa mataas ang pride mo mahina pa ang loob mo. Natatakot ka lang na kumilos mag-isa. Kung palagi kang ganyan hindi ka aasenso. Ay nako Dondi, ewan ko ba bakit ako nagpakasal sa'yo. May halong pagsisising sabi ko sa kanya. Papadudot, isa sa mga kapintasang napuna ko sa asawa ko ay ang kawalan nito ng kumpiyansa sa sarili. All that time, 3 years na siyang walang trabaho noon dahil sa lack of confidence sa pag-a-apply ng trabaho. Isa pa rin sa kinakaayawan ko noon sa asawa ay ang pagiging mataas ng pride niya. Noong una papadudot ay nakukuha ko pa siyang pagpasensyahan. Pero sa pagdaan ng panahon ay unti-unti rin akong napupuno na sa kanya. Dahil doon ay naging madalas na ang pag-aaway namin. Minsan may pagkakataon pang nagsisisi na ako na bakit si Dondi pa ang pinakasalan ko sa halip ng ex kong si Albert. Samantala si Albert ang naging kasama ko sa mga problema ko sa buhay. Sa kanya ko binubuhos ang lahat ng sama ng loob ko sa asawa ko. Si Albert naman sa kabutihang palad ay palagi namang nakahandang tumulong sa akin para magbigay ng advice. Simula noon papadudot ay naging close kami ni Albert kesa sa sarili kong asawa. Pero yun ang naging dahilan para unti-unti kaming magkalabuan ni Dondi. Bakit ngayon ka lang?
Galit na tanong niya sa akin nang minsang umuwi ako ng late. Siyempre nag-overtime. Naiiritang sagot ko sa kanya. Tumawag ako sa opisina ninyo, nakausap ko si Pearl. Yung timekeeper ninyo, sabi niya sa akin maaga ka raw na nag-out. Tapos ang sabi pa niya sa akin sabay raw kayong umalis ni Albert. Pagbubuking niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng matinding guilt dahil totoo nga ang sinabi niya. Teka, huwag mo sabihin sa akin na nagsiselos ka. Nanunuring tanong ko sa kanya. Pero nagpatuloy lamang si Dondi sa pagkastigo sa akin. Saan kayo nagpunta ni Albert? Sa puntong yon ay umamin ako. May dinaluhan lang kami na party. Si Rizal kasi birthday niya. Nag-celebrate kami doon sa isang resto sa Tomas Morato. Kung ganun pala, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit ka pa nagsinungaling sa akin na nag-overtime ka? Kompronta niya. Sa puntong yon ay huminga lamang ako ng malalim. Okay, I'm sorry. Sa totoo lang Chris galit na galit ako ngayon. Bakit napapansin ko kasi na parang mas may oras ka pa sa mga kasamahan mo kesa sa akin? Na asawa mo? Nawawalan ka na ng oras sa akin. Ni hindi mo na nga nagagampanan yung pagiging asawa mo sa akin Reklamo na niya sa akin. Pero binalikan ko naman siya. Paanong hindi ko aaksahin ang oras ko sa mga kasama ko puro problema naman ang ibinibigay mo sa akin. Alam mo kung tutuusin, mas gusto ko pang nasa opisina ako kesa narito sa bahay. Bakit? Naasar kasi ako sa pagmumukha mo. Napaka batugan mo kasi. Biruin mo 3 taong ka nang walang trabaho. 3 taong ka nang nakatenga dito sa bahay. Doon di mahiya ka naman sa balat mo. May halong paninising wika ko sa kanya. Naghahanap naman ako ng trabaho Nagkataon lang na hindi ako natatanggap, katwiran niya. Kasi hindi ka qualified, tahasan kong sabi sa kanya. Nag-init ng ulo ni Dondi sa narinig niya mula sa akin. Sumusobra ka na sa panlalait mo sa akin Alam mo Marge, nagtitimpi lang ako sa'yo. Hetong tatandaan mo. Magkakaroon lang ako ng trabaho, isasaksa ko sa bunganga mo yung perang kikitain ko. Go, gawin mo. Hindi yung puro dakdak ka. Hamon ko pa sa kanya. Hayop ka? Wika niya habang akmang sasampalin ako. Pero pumalag ako at nasalo ko ang kanyang kamay bago pa dumampiyon sa mukha ko. Sige, saktan mo ko, Dondi, sige. Hindi ako natatakot sa iyo. Kaya kitang labanan. Banta ko pa sa kanya. Mayabang ka kumo may trabaho ka? Naibulalas niya sa akin. Pwes magtrabaho ka para makapagyabang ka rin. Balik ko naman sa kanya. Etong tatandaan mo. Maaring wala akong trabaho sa ngayon pero wala ka pa rin karapatan na lait-laitin ako kasi asawang pa rin ako. Ako pa rin ang haligi ng bahay na ito. Kaya ikaw, dahan-dahan ka sa mga pananalita mo sa akin. Kasi kapag napikon ako sa iyo, hindi ako magdadalawang isip na putulin niyang matabil mong dila. Galit na wika niya sa akin. Papadudot aaminin kong nakaramdam ako ng takot sa aking puso. Pagkarang makita ko ang galit sa aking asawa. Sa sobrang galit niya ay parang handa na siyang pumatay ng tao noong sandaling yon. Samantala hindi lang yon ang naging pag-aaway namin ni Dondi. May pagkakataon na nahuli niya akong ka-text si Albert at nabasa niya ang ilang text message sa akin ng kaibigan ko. Although simpleng kwentuhan at kumustahan lang yon, ay nagalit na sa akin ang asawa ko. Inakusahan niya akong nangangaliwa. Siyempre pinagtanggol ko ang aking sarili. Magkaibigan lang kami ni Albert. Concern lang siya sa akin. Giit ko sa kanya. Talaga concern? Hindi ako naniniwala. Galit niyang wika sa akin. Di wag kang maniwala. Balik ko sa kanya. Pagkatapos ay pilit ko pa rin kinukuha mula sa kanya ang cellphone ko. Akin na nga yan. Ano ba? Akin na yan sabi. Sigaw ko pa sa kanya. Agad namang ibinigay ng asawa ko ang aking hinihingi pero isang pagbabanta ang kanyang binitawan. Etong tatandaan mo Marge.
oras na malaman kong pinagtataksilan mo ko, sinasabi ko sa iyo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo at sa hayop na Albert na yon. Papa Dudut, doon na nagsimulang manlamig ako sa aking asawa. Yun nga lang ay naging hudyat yon para magselo si Dondi. Inaamin ko, Papa Dudut, na noong mga panahong yon ay nawawala na ako ng pagmamahal sa asawa ko. Habang nababaling ko kay Albert ang pagmamahal ko. Pero ginawa ko pa rin ang lahat para huwag magtaksil sa asawa ko. Kaso, Papa Dudut, nabigo akong pigilan ang mga nararamdaman ko para kay Albert. Samantala isang araw ay muli kaming nag-away ni Dondi dahil sa selos. At yun ang naging hudyat para masira ng tuluyan ang aming pagsasama. Hindi ka ba nagsasawa ha, Dondi? Palagi na lang tayong nagtatalo. Ang sakit na sa ulo. Paano ba naman kasi masyado kang sensitive? Masyadong mataas ang pride mo. Kung tutusin wala namang masama sa tanong ko ha. Tinanong ko lang naman sa iyo kung may bala ka pang magtrabaho. Kompronta ko sa aking asawa isang araw. Para kasing pinapalabas mo na ayaw kong magtrabaho. Marge, naghahanap naman ako, hindi ba? Kaso masyadong mailap ang swerte. Katwiran niya. Paano hindi ka suswertehin masyado kang walang kumpiyansa sa sarili mo? Dondi, ilang taong ka nang walang trabaho? Ilang taong ka na nag-a-apply? Ilang kumpanya na ang in-applyan mo? Pero walang nangyayari. Dondi, hirap na akong akuin lahat ng responsibilidad dito sa bahay. Kailan ka ba kikilos? Kailan? Giit ko sa kanya. Marge, hindi mo alam kung gaano ako naghihirap sa paghahanap ng trabaho. Halos araw-araw na nga akong umaalis, hindi ba? Halos hindi na rin ako makakain dahil sa mga nakakahilong job interviews na yan. Heto namang mga nasa HR masyadong mapanghusga. Akala mo kung sinong matatalino. Akala mo kung sino silang magagaling. Kaya muhing-muhi ako sa mga taong yan Paliwanag naman niya sa akin. Ngunit agad kong kinontra yon. Hindi nila kasalanan yung Dondi. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Kung ako kasi sa'yo, tanggalin mo yung mga kaba mo sa dibdib mo. Walang magagawang maganda yan sa'yo. Magtiwala ka sa sarili mo. Wika ko sa kanya. At saka pwede ba kung ayaw mo na ng ganitong mga away? Sana tanggalin mo na yung pagiging seloso mo, Dondi. Hindi ako nangangaliwa sa'yo at wala kaming ginagawang masama ni Albert. Magkaibigan lang kaming dalawa. Insist ko. Hindi ko lang kasi maiwasang magselos. Lalo na't masyado kayong close na dalawa. Bukod pa ron parang mas may time ka pa sa kanya kaysa sa akin. Pakiramdam ko tuloy mas mahalaga siya kaysa sa sarili mong asawa. Katwiran niya na siyang nagpainis sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam mo Dondi, ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Ang dami mong insecurities. Ang daming gumugulo sa isipan mo. Kaya tuloy nagiging paranoid ka at hindi ka makaabante sa buhay mo. At dahil sa asawa mo ko nadadamay na ako sa iyo. Iyon ang pagbuhos ko ng sama ng loob sa kanya. Okay, hindi na ako mag-iisip ng masama tungkol sa iyo. Hindi na ako magiging seloso. Hindi ko na kayo papakialaman ni Albert. Seryoso niyang wika sa akin bago niya napagpasyahang matulog na lamang sa sala sa halip na tumabi sa akin. Papa Dudut, nagpatuloy sa pagkasira ang relasyon namin ni Dondi bilang mag-asawa. Hindi ko kagustuhan yon. Pero yun mismo ang nangyayari sa amin. Hindi ko na rin mapigilan ang pagtataksil ko sa asawa ko kasi mahal ko na noon si Albert. Kaya pinagpatuloy namin ni Albert ang bawal na pag-ibig namin habang si Dondi naman ay patuloy sa pagwawalang bahala sa buhay naming mag-asawa. Kaya Papa Dudut, at that point, pinagsisihan ko na ang naging desisyon ko na si Dondi ang pinili kong mapangasawa sa halip na si Albert. Papa Dudut, nagpatuloy sa ganong setup ang relasyon namin ni Dondi. Away dito, away doon.
pinagpatuloy ko pa rin ang pakikiapid kay Albert na ng mga panahong yon ay mahal na mahal ko na. Pero nagsasawa rin ako sa ganong setup kaya isang araw isang desisyon ang aking ginawa na siyang tumapos ng lahat sa amin ng aking asawa. 5:00 pa lamang ng umaga, nag-impake na ako ng mga gamit ko habang tulog pa si Dondi. Ngunit napaaga noon ang gising ng asawa ko at tumambad sa kanyang bagaheng dadalhin ko paalis. Marge, anong ibig sabihin nito? Seryosong tanong ni Dondi sa akin habang tinuturo ang mga luggages na nasa sala. Pero hindi ako kumibo at sa halip ay inisa-isa kong ilabas sa mga bagahe ko. Marge, kausapin mo naman ako. Bakit ka ba ganyan ha? Ano bang problema? Pagmamakaawa niya sa akin. Sa puntong yon ay sumabog na ako. Tinatanong mo kung anong problema ko? Pues oo, may problema nga ako at ikaw yon. Natulala lamang si Dondi sa sinabi ko. Para bang gusto niyang magsalita pero walang lumalabas noon sa kanyang bibig. Alam mo Dondi, matagal na akong napupuno sa iyo. Hanggang ngayon kasi hindi ko alam kung ano bang direksyon ang gusto mong tahakin. Dondi, hindi ko alam kung ano ba talaga ang balak mo sa buhay natin. Sa 4 na taon natin bilang mag-asawa, hindi kita kinikitaan ng pag-asenso. Paurong ka. Wala akong katiyakan sa iyo. Katwiran ko sa kanya. Marge, pasensya ka na. Tanging nabanggit niya sa akin ng sandaling yon. Ano ba talaga ang plano mo sa buhay mo? Sa buhay natin? Seryosong tanong ko sa aking asawa. Magkatrabaho lang ako, tinitiyak ko sa iyo. Ngunit pinutol ko na ang kanyang sasabihin dahil pagod na akong makarinig pa ng paliwanag mula sa kanya. Tinitiyak na ano? Dondi, walang katiyakan yung magiging buhay natin kung palagi kang ganyan. Dondi, ilang beses mo nang sinabi sa akin na kapag nagkatrabaho ka gagawin mo ang lahat para umasenso kaso 3 taon na ang lumipas. Kinakitaan ka ba ng pag-asenso? Hindi. Sa totoo lang Dondi, nagsisisi ako ngayon kasi ikaw pa ang pinakasalan ko. Kung maibabalik lang sana ang panahon at nalaman ko kaagad kung anong ugali mo, malamang hindi kita pakakasalan. Ang sabi ko pa sa kanya. Nagduda naman sa akin ang aking asawa. May gusto kang puntuhin Marge, ano yun? Gusto mo ng derechahan? Pues, dederechahin na kita. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Tahasang sagot ko sa kanya. Bakit, dahil ba kay Albert? Kumpronta niya sa akin. Sa puntong yon papadudot ay pinagtapat ko na sa kanyang lahat. Oo, dahil kay Albert. Dondi, ngayon ko lang na-realize na mas mahal ko pala siya kesa sayo. Kaya heto ako ngayon. Pinagsisisihan ko na ikaw ang pinili kong mapangasawa. Sasampalin sana ako ng aking asawa pero lalo lamang akong naghamon. Sige, saktan mo ako. Ano, bakit hindi mo gawin? Sa panduduro ka lang magaling Dondi. Pero sa halip na ituloy ang pagsampal sa akin, ay umiyak na lamang siya sa aking harapan. Bakit ka ba ganyan sa akin? Gusto ko lang kasing itama ang lahat Dondi. 4 years kasi akong nagpakatanga sa'yo. Nagtiyaga ako sa'yo sa pag-aakalang magbabago ka rin. Pero ano, wala kang pinagbago. Alam mo Dondi, ang laki ng pagkakaiba ninyo ni Albert. Siya matalino na, malakas ang kumpiyansa sa sarili at merong konkretong plano sa buhay niya. Ikaw wala. Ang tanging ginagawa mo lang humilata rito sa bahay. Paliwanag ko sa kanya. Hindi ko kasalanan na hindi matanggap sa trabaho. Yun naman ang bulong niyang katwiran. Sino ang sinisisi mo, ako? Doon din naman. Kahit sang anggulong tignan, nasa iyo ang mali. Alam mo na pala, ang kakulangan mo, bakit hindi mo i-improve ang sarili mo? Ang problema kasi sa iyo Dondi, bukod sa mahina ang loob mo, palaasa ka. Wala talaga akong kinabukasan sa'yo. Kaya ngayon pa lang ay aalis na ako. Yun ang huli kong desisyon, Papa Dudut. Marge, please wag.
Halos magmakaawa sa akin noon ang aking asawa. Dondi, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi niya tayo binigyan ng anak. Kasi kung nagkaanak pala tayo, tiyak na malaking problema kasi lalo tayong maghihirap. Bukod doon ay hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan ng anak natin kung ganyan ang ugali ng tatay niya. Napaka-irresponsable, sabi ko pa sa kanya. Pagkatapos nito, magsasama na kayo ni Albert? Halos mawasak na ang puso ng asawa ko ng sandaling yon. Oo Dondi, magsasama na kami ni Albert. Naibulalas ko pa sa kanya. Taksil ka Marge, nagtitimping sabi niya sa akin. Oo, nagtaksil ako sa iyo Dondi. May relasyon kami ni Albert last year pa. Pagtatapat ko sa kanya. Kaya hiwalayan mo na ako, palayain mo na ako. Pagkatapos noon ay sinauli ko na sa kanya ang wedding ring na suot ko, Papa Dudut. Hindi rin ako napigilan ni Dondi na umalis sa aming bahay. Doon ay nagsama na kami ni Albert at nagturingan kami bilang mag-asawa. Pero masyadong nasaktan noon ang asawa ko sa ginawa ko kaya gumawa pa rin siya ng paraan para bumalik ako sa kanya. Katulad na lamang isang araw. Marge, mahinang tawag niya sa akin. Anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ni Albert. Nag-aalalang sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam kahit na makita pa niya ako. Marge, asawa pa rin kita sa mata ng batas. Kaya may karapatan pa rin ako sa iyo. Sagot niya sa akin. Bakit ka ba naparito ha? Doon din nakikiusap ako. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay namin ni Albert. Mahinahon kong pakiusap sa kanya. Minahal mo ba ako noon Marge? Tanong niya sa akin. Minahal kita Dondi kaya nga pinakasalan kita. Nang makasal tayo, inunawa kita, inalagaan kita, hinabaan ko ang pasensya ko sa iyo. Naging mabait ako sa iyo Dondi kaso inabuso mo ko. Kahit na anong klaseng pag-unawa ang gawin ko nanatili kang palaasa sa akin. Nagbingi-bingihan ka sa mga payo ko sa iyo. Nagbulag-bulagan ka sa pagtuturo ko sa iyo ng tamang daan. Hindi mo pinahalagahan ang pagmamahal ko sa iyo. Kaso Dondi, tao lang ako. Napupuno rin ako. Sinagad mo masyado ang pasensya ko kaya heto sumuko na ako. Kung tutusin ako ang kawawa kasi ako ang naghirap sa pagtataguyod ng pagsasama natin. Ikaw, sumakay ka lang sa agos. Wala kang ginawa. Ni hindi mo man lang ako tinulungan. Kaya hindi mo ako masisisi ngayon Dondi kung umayaw na ako sa iyo. Pagod na kasi akong magdala sa iyo. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Nanatiling nakatingin lamang sa akin ang asawa ko at walang imik. Malaki rin ang pagkakasala ko sa iyo Dondi kasi nagtaksil ako sa iyo. Nakipagrelasyon ako kay Albert 1 taon pagkaraan nating maikasal. Hindi namin nakalain na sa simpleng pagkakaibigan namin sa loob ng opisina ay mauuwi sa pag-ibig. Dondi, mahal na mahal namin ni Albert ang isa't isa. Kaya heto kahit na bawal nagsama pa rin kami. Kay Albert ko kasi nakita ang kaligayahan ko. Dondi, sana maintindihan mo ko. Sana mapatawad mo ko. Sabi ko na lamang sa kanya. Hindi mo alam kung gaano kasakit tong ginawa mo sa akin. Anang ng asawa ko habang pinipigilan niyang umiyak. Dondi, hindi man ako ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan alam ko at tumaasa ako na may makikita ka pang babae na mas nakakahigit sa akin na pwedeng magbigay sa iyo ng kaligayahang hinahanap mo. Basta tandaan mo na magtiyaga ka lang na maghintay at darating din siya. Sabi ko na lamang sa kanya para maibsan naman kahit kaunti ang sakit na nararamdaman niya at kahit papaano ay magkaroon pa siya ng pag-asa. Sige, pinapalaya na kita. Kung nagtaksil ka man sa akin, pinapatawad na kita. Ikaw naman sana mapatawad mo rin ako sa mga pagkukulang ko sa iyo. Alam kong hindi ako naging mabuting asawa sa iyo. Hindi kita pinahalagahan. Hindi kita napasaya sa piling ko. Sana lang sa pagkakataong ito hindi ka na nagkamali sa desisyon mo. Sana maging masaya ka sa piling ni Albert. Yun na ang pinakahuling sabi ni Dondi sa akin. Papa Dudut, doon na tuluyang sumuko sa akin si Dondi.
at kahit kailan ay hindi na niya ako ginulo pa. Hinayaan na lamang niya akong mamuhay kasama si Albert. Lumipas ang ilang taon at naging masaya ang pagsasama namin ni Albert at nagkaanak kami ng kambal na lalaki. Pero sa pagdaan ng panahon ay ginimbal ulit ako ng isang pagsubok. Namatay sa aksidente si Albert at isa yon sa mga bahagi ng buhay ko na halos sumuko na ako. Masakit yung nangyari sa akin at may pagkakataong napapaisip ako na baka karma yon sa mga ginawa ko kay Dondi. Pero sa awa ng Diyos ay naka-move on din ako sa tulong ng mga anak ko. Samantala 7 taon ang lumipas ay hindi ko ine-expect na magkakasalubong ulit ang landas namin ng dati kong asawa. Masaya niyang binalita sa akin na may trabaho na siya at kahit papaano'y umasenso na ang kanyang buhay. Papadudot, masaya ako sa naging transformation ng asawa ko. Hindi na siya tulad ng dati na walang kumpiyansa sa kanyang sarili. Ngunit ang kinakalungkot ko, wala na yung Dondi na masiyahin, malambot at sweet dahil noong panahong nagkita ulit kami, ay isang matigas na Dondi ang humarap sa akin. Hilom na rin ang sugat dulot ng ginawa ko sa kanya. At masasabi kong masaya na siya sa buhay niya. Pero papadudot, inaamin ko na mula noong magkita ulit kami, ay muli kong naramdaman ang pagmamahal ko para sa asawa ko. Yun nga lang ay huli na ang lahat dahil wala nang pagmamahal pang natitira sa akin si Dondi. Kaya wala akong choice noon kundi ang tanggapin na hanggang magkaibigan na lamang kami. Samantala bago siya lumipad patungo ng New Zealand ay nagkaroon pa kami ng pagkakataon na magkasama. Sinabi niya sa akin na wala na siyang balak na ipa-annulled ang kasal namin. At ganun din naman ako. Buo na rin ang desisyon niya na hindi na rin siya mag-aasawa at itutuon na lamang sa mga pamangkin niya ang atensyon niya. At yun nga papadudot, lumipad din siya patungong New Zealand at doon ay namuhay na siya ng masaya at sagana. Ang huling balita ko na lamang sa kanya through Facebook ay nagtayo siya ng negosyong mini grocery sa Auckland at masayang masaya siyang kapiling ang mga magulang niya. Bagamat nanghihinayang, ay nagpapasalamat na rin ako sa Diyos. Dahil sa wakas ay masaya na si Dondi. Sa kabilang banda ay masaya na rin ako sa buhay kapiling ang 2 kong anak. Pero papadudot hanggang ngayon ay mahal ko pa rin si Dondi. Pero hindi na ako umaasa pang magkakabalikan kaming dalawa. Siguro ay may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ito sa amin ni Dondi. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, papadudot. Sana'y kapulutan ng aral itong kwento ng buhay ko. Maraming salamat sa lahat ng staff ng Papadudot Stories. God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marge. Sabi mo sa unang bahagi ng iyong sulat na natatakot kang magmahal. Dahil iniisip mo agad kung hanggang kailan magiging kayo ng taong pakakasalan mo. Nangangamba ka na baka matulad ka lang sa naging istorya ng iyong mga magulang na naghiwalay dahil nawala ng pagmamahal sa isa't isa. Pero iba naman ang nangyari sa inyo ni Dondi. Ikaw mismo ang nawala ng pagmamahal sa asawa mo dahil sa iba't ibang kadahilanan. Palagi mong nakikita ang imperfections at mga pagkakamali ng iyong asawa, siguro dahil sa na-feed up ka na rin ng kawalan ng plano niya sa buhay. O maaaring nakafocus ka na kasi sa atensyon mo kay Albert na para sa iyo ay perfect kesa sa iyong asawa. Ganon pa man ay nakakalungkot dahil 2 lalaki ang nawala sa iyo, si Dondi at si Albert. At hindi na rin kayo nabigyan ng pagkakataon na mag-asawa ng second chance dahil mismong si Dondi na rin ang sumuko sa iyo. Ngunit kahit na nawala sila sa buhay mo ay natuto ka pa rin bumangon at makapag-move on sa mga nangyari. Kaya okay na rin kahit papaano dahil maayos na rin ang kanya-kanya ninyong buhay. Kaya para sa iyo Marge, stay strong. Kung mahal mo pa rin ang iyong asawa, sige lang. Malay natin. Sa pagdaan ng araw ay gumawa ng paraan ng tadhana para pagtagpuin ulit kayong dalawa. Muli maraming salamat sa iyong totoong kwento ng buhay and God bless.